Siya yung National Security Advisor natin. Alam niyo, kaming tatlo, magkakasama kami doon sa tinatawag nilang court nung araw, yung Champs of Rudy Duterte, bago tumakbo si Tatay Digong. September of 2014, binuo namin yung court at sila yung mga leaders natin. 16 of us formed the group na court. Kasama po ako ron. At si Sec Jun, isa yan. So talagang nagsusulong. Siguro magpapatuloy ang tungkol pa rin doon sa usaping pangkapayapaan kasi siya yung National Security Advisor natin at siya rin yung nagsulong ng very successful na NTF-ELCAC, Secretary Jun Esperanto. Magandang hapon sa ating lahat. Sa lahat ng patuloy na naniniwala at nagmamahal kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mas kilala natin bilang Tatay Digong. Gusto ko ma-acknowledge lang yung ibang bukod dito sa kasama ko dito ng mga secretaries. Nandyan din si Greco Belica. Si Albert Secretary. Gabon. Sana si Secretary Al. Babalik. Mga iba pa. Astra. And Mr. Astro. Ako po si General Hermod Jun Esperon, ang inyong former Commanding General ng Philippine Army, former Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines. Nag-brigade commander ako ng all-out offensive ng para versus the MILF. Alam niyo naman yung Camp Abubakar siguro. Yun ang final offensive namin noon, panahon ni ERA. At ako'y naging brigade commander sa North Cotabato. Pero linipan ako ulit sa Basilan dahil naman sa nangyaring Dostal mass kidnapping. Kaya I am one of two officers na naging brigade commander ng 2 beses sa Mindanao. But earlier than that, doon ako nag-platoon leader sa Basilan, company commander sa Hulo, battalion commander sa Agusan. So talagang Mindanao ako. Half Bisaya, half Ilocano, at buong Pilipino. Yan. Si Tatay Digong, si Mayor Digong, ay talagang kaming mga nasa Mindanao, alam na namin kung sino siya, lalo na nung brigade commander ako. Dahil kung mag-operate kami noon, no all-out offensive, ay talagang tuloy-tuloy yan, buwanan. At kung magkaroon kami ng break, doon kami sa Davao. At saan kanino kami pupunta? Siyempre pa, kay Mayor Rudy. Rudy pa ang tawag natin, di ba? Mayor Rudy. At ang nag-aasikaso naman ay si Bongo. Yan ang setup yan sa Davao. Doon ko siya nakilala at alam ko kung ano ang mga ginagawa niyang laban sa mga kalaban ng bansa. Specifically ang mga terrorist. Siya ang lumaban sa mga nagbomba ng airport ng Davao. Alam niya kung anong hirap ng mayroong terorista sa Mindanao. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa Sasa Airport. Siya ang lumaban sa mga bumomba sa San Pedro Church. Kaya alam ni Tatay Digong kung ano ang problema ng Mindanao. Malaki ang kanyang nagawa sa pagpapatahimik ng Davao City. Alam niyo naman ang Davao City, noong araw, yan ang unang naging pugad ng NPA. Noong una, ang NPA malakas lang doon sa Cagayan, sa Isabela, sa probinsya ni Secretary Bello. Doon lumakas ang NPA, nagkaroon ng regular battalion nung kami mga tiniente at mga major pa. Hanggang sa lumipat naman sila, nagpalakas sa Samar.
nandun ang 2nd Regular Battalion. Nung dumako sa Mindanao, doon na sa Davao at sa Agusan. Yan ang istorya naman ng NPA. Alam niya kung ano ang problema ng NPA. At alam niya kung paano makipagtungo sa NPA. Alam din niya na sa pakikipagtungo niya sa NPA, ang mas importante, yung kapakanan ng mga tao sa Davao na kanyang sakop at kapakanan ng sundalo, lalo na kung sila ay nasusugatan o mayroong isang opisyal na na-capture pero siyang nag-negotiate. So malapit ang military kay Mayor Rudy. Kaya nung natunugan namin na mangangampanya na, dahil gusto namin, alam niyo, bago siya mangampanya, alam na natin ang sitwasyon eh. Medyo magulo na eh. Ako, exposed na ako sa anti-drug campaign. Kasi nung presidential security ako ni FBR, ako ang ginawang task force commander ng anti-drugs. Ako ang humuli doon sa number 1 na Shabu importer noon, doon sa Talayan. Sa Quezon, dito, sa Quezon City. O, hindi ko nasasabihin yung pangalan kasi pakahanapin nyo siya sa atin. Kasi alam ko na wala siya. Siya ang number 1 na importer. Yate ang ginagamit ng Shabu. Ano ang panipigyan yan? Ako din yung humuli kay Halusos. Alam niyo ang offense nun? Yung naman yung nag-rape ng 12-year-old, below 12, statutory rape. O, di ba? Yan ang mga... Pero alam ko yung drugs, noon pa, panahon pa ni GMA, dahil ako naman ang presidential security ni PGMA, siya na mismo nag-declare na ang drug problem ay national concern and national security problem na. Kaya mararapat lamang na noong umangat na ang Pangulong Duterte, ang kanyang isang kaagad na tinira ay ang drugs. Dahil wala namang ginagawa yung nakarang administrasyon tungkol sa drugs. Pinabayaan na. At alam natin ang naging istorya ng drugs. Di ba? Laboratory sa Araya, laboratory doon, laboratory doon, laboratory doon. Eh, siyempre, anong gagawin mo? Sabi nga ni Tatay Digong, huwag mong sirain ang mga kabataan, ang aking bayan, kundi papatayin ka rin. Ngayon, tinacharge nila ng crime against humanity. Ha? Hindi ba yung bang war against drugs? Labanan mo yung drugs, crime ba yun? O anti-crime yung ginawa mo yun? Napakaliwanag, di ba? Ang linalabanan mo yung menace ng drug. Sino ba ang mas importante? Yung biktima ng mga drug dealers o yung drug dealers? O, sinong humanity ngayon? Na sinasabi nilang nagkaroon si Tatay Digong ng crime against humanity. Yung mga biktima ng drug problem, o sinasabi natin, kawawa naman yung drug lord, kawawa naman yung mga drug lord na ang wall ng bahay mga pera na. Kilala naman namin yun, dahil taga Mindanao, kilala ko yun. Kaya hanggang hindi ko makuha kung paano naging crime against humanity. Ang paglaban sa drugs na noon pa man ay security problem na, national security problem. Dahil noon pa naman panahon ni President Ramos, dahil ako ang anti-drug task force na ginawa niya, ay nakita ko na kung anong mga pangalan ng nandun, ang tataas. Kaya ngayon, wala na bang drugs ngayon? O, hindi ako nagsasabing bumalik. O, very rampant.
Kaya, Balikan. nako, mukhang mali ang napuntahan nating direksyon. Anyway, hindi na ako ang magbibigay ng, I will not judge that. Bahala kayo. Kasi alam ko yung mga nangyari tulad nung isang security guard sa Bulacan. Magtrabaho, pag-uwi niya, renave yung asawa niya, pinatay pa yung anak. Doon naman sa isang barangay sa Taguig, yung nurse namin sa Philippine Air Force, pag-uwi niya, mayroon ng drug addict doon sa bahay. Nakapasok na doon. Pagpasok niya, pinatay siya. Napakaraming incident na kawawa yung naging biktima ng mga naging ng mga addict. Eh ngayon na parang, bakit kaya pinoprotektahan? Alam ko na kailangan, maski na ikaw ay may kasalanan, kriminal ka man, hindi kailangan mo ang bigyan, you must have your time to defend yourself. Pero paano kung may armas ka? At lumalaban ka na sa pulis? Sasabihin ba ng pulis, teka muna, huwag mo akong barilin, doon na lang tayo sa korte mag-usap. Pwede ba yun? Kailangan ipagtanggol mo ang sarili mo. Di ba? At mayroon nga mga namatay. Anyway, hindi ko na matagal na usapan na yung drugs. Iiwanan ko yan dahil ako'y naniniwala na mayroon pa rin mga magtatrabaho against drugs. Dahil maraming drugs na pumapasok. Di ba? Doon sa Zambales, doon sa Ilocos, doon sa Camarines, sa Bicol, kung saan-saan natatagpuan na ngayon ng mga drugs. Linalaglag. Oh, so, mayroon pa bang drugs? Wala. Pakadami. Anyway. So, naalala, yun lang ang una kong sinabi tungkol sa drugs. Kasi, natatandaan ko nga yung task force commander ng Tukhang, yung author, si Senator Bato. Diba? Nung chief PNP siya. Bakit siya nag-number 1 na senador sa Metro Manila? Dahil tama yung kanyang ginagawa. Bakit number 3 siya ngayon na senador? Dahil alam ng tao na tama yung kanyang ginawa sa drugs. Di ba? So, mali pala si Tatay Digong. Ambot. Ambot. Ngayon, punta ako sa ibang topic.